Boruto namatay na naman? Boruto literal na dinurog si Hidari gamit ang Limitless Rasengan Uzuhiko? At marami pang iba dito nga sa full chapter spoilers para sa chapter 12 ng Boruto 2 Blue Vortex. At tulad nga ng dati guys, even though nasa akin na nga yung full chapter na to, ay hindi ko nga pwede munang ipakita yung full chapters at maglabas ng full chapter review hanggat hindi pa nga na-release yung chapter sa mga official websites. Dahil pwede nga ulit ako na copyright strike at pwede nga ma-delete yung ating channel. So dahil ayaw kong mangyari yun, sana maintindihan nyo. At bilang respeto at suporta na rin to sa manga publishers ng Boruto. So with all that being said, pakilike nga muna saglit, then atin na ngang simulan. Isang malupit na one-on-one battle ngayong naganap dito. Una ngang umatake dito si Hidari gamit yung morphed arm niya na nagbibilang katana nga niya dito. Sinangga nga ito ni Boruto gamit yung malupit na pag-unsheath niya sa kanyang katana mula sa scabbard nito. Pinapakita talaga dito ni Boruto yung sobrang cool na element ng Japanese sword martial art na Iaido, na dito nga sa Boruto 2 Blue Vortex ay kilala natin bilang Uchiha sword style techniques. Hindi na kailangang i-unsheath ni Boruto yung katana. Bahagyang angat lang, pwede na. Angas mo, Lodi. Sinabayan pa nga ito ni Boruto ng hand signs dito at ipinperform nga niya dito ang wind style breakthrough o futon toppa. Madalas nga itong gamitin guys ni Mitsuki kung matatandaan nyo. Talsik nga dito guys si Hidari at dito nga ay audience nga itong si Konohamaru, Sarada, Sumire at itong sensory unit Jonin na nagngangalang Nishi. Sa wakas tanda ko na rin yung pangalan nito, binalikan ko pa yan guys sa chapter 61. Siya nga yung nag-surveillance noon guys kay Kawaki bago ang time skip. Isa nga siya sa mga pinagkakatiwala ang Jonin ng 7th Hokage. Nagpakita na rin siya guys sa anime kahit alam kong wala naman kayong pake. Na-appreciate lang natin yung mga maliliit na details. So back to the point, dito nga ay galit pa rin itong mga Konoha Shinobi kay Boruto. Kitang-kita nga yan dito sa reaction ni Konohamaru. Gusto nga nila ditong mapanagot si Boruto sa pagkakasala niya na pagpatay nga daw sa 7th Hokage. Pero pinakalma nga sila dito ni Sarada at sinabi nga na baka patay na nga raw sila kung hindi dumating si Boruto for the rescue. Kaya dapat daw i-appreciate nila yung ginawa nitong si Boruto. Inakala nga dito ni Konohamaru na si Code pa rin yung kumokontrol sa mga Shinju na ito, not knowing na wala na nga control si Code sa mga claw grinds na ginawa niya noon. Kaya nga nasabi dito ni Boruto na that's what it seems like. Then dito nga in-explain ni Boruto sa lahat na itong mga Shinju nga na ito guys, particularly itong si Hidari, ay nagawa nga daw base sa chakra ni Sasuke. Pero hindi nga daw sila dapat magdalawang isip na paslangin itong Sasuke clone na ito. Kailangan daw nilang mag-focus at patumbahin itong si Hidari para mailigtas nila yung tunay na Sasuke. Nakasalukuyang puno nga. Medyo curious nga rin ako dito guys kasi mukhang may paraan nga talaga na nalalaman si Boruto sa kung paano niya maililigtas si Sasuke. Then after a few panels later, guys, nag-i-skip nga ako ng pailan-ilan sa mga panels dito dahil ayoko talagang makopyright na ilabas ka agad yung buong chapter. Na-explain ko naman na kanina. Abangan nyo na lang yung full review natin. Kahit ako yung ginagawa to pero dito rin ako nabubuhay guys, bawa kayo. Few panels later nga ay may sumulpot nga na mga claw grimes mula sa ilalim ng lupa na lumabas nga mula dito sa mga claw marks na ginawa nga ni Hidari. It seems guys na isa nga sa mga special Rinnegan ability nitong si Hidari yung magsamo ng sobrang daming claw marks na nagbibigay daan nga sa mga claw grimes na makagapang palabas mula sa mga ito. At dito nga ay naisip ni Boruto na ang strategy nga na dapat nilang gawin dito ay si Boruto na nga daw yung bahala sa lahat ng claw grimes, pero kung may palapit nga daw dito kay Sarada na claw grime ay siya na nga raw dapat yung bahala sa mga ito. Sliced and diced like butter na pinaghihiwa nga dito ni Boruto yung mga claw grimes. Pero dito nga biglang lumabas si Hidari mula sa katawan ng isang claw grime dito at dito nga nahuli si Sarada. At dito na nga natin nakita guys yung isa sa mga pinakamalupit na eksena, kung hindi ito yung pinakamalupit na eksena sa chapter na ito. Guess what? It's the Minato special. Ang angas nga nito guys. Kuhang-kuha nga dito ni Boruto yung ginawa ni Minato against kay Obito noon kung matatandaan nyo. Dito nga ay naghagis si Boruto ng Star Shuriken sa likod ng isang claw grime dito. Then ginamit nga niya yung Flying Thunder God technique at nag-teleport nga sa likod ni Hidari. Exactly sa lokasyon ng Star Shuriken. Then dito nga ay nag-proceed si Boruto sa kanyang finishing move na syempre alam nyo na, Rasengan palubog sa lupa. Dito nga idurog yung balikat ni Hidari. Buong katawan nga sana yung madudurog dito kaso nga lang ay nakapag-teleport nga si Hidari pabalik sa Ten Tails dimension. At dito nga sa dimension na ito ay mukhang kinontrol nga ni Hidari yung Ten Tails o yung Divine Tree na parang ewan na parang puno nga dito. Pero sure ako Ten Tails ito guys. At gamit nga yung cells ng Ten Tails ay naibalik nga dito ni Hidari yung katawan o yung nawawalang parte ng kanyang katawan. Gamit nga ang Rinnegan ay nagsummon si Hidari ng sobrang daming claw marks. Pero dito nga isinabi ni Boruto na kailangan na nga niyang gamitin ang Rasengan Uzuhiko maximum output.
Kakaibang level nga ito guys dahil ito nga yung Rasengan Uzuhiko na higit na mas malakas sa ginamit ni Boruto against kay Code. Abangan nyo guys yung mangyayari mamaya. Itong Uzuhiko nga daw na ito ay may kakayahan na durugin si Hidari in one hit. Ginagamit nga daw nito ang rotation at evolution ng planetang Earth along with the power of centrifugal forces. So in short, the chakra of the planet. At dito nga inireveal ni Boruto na ang kapangyarihan nga ng Rasengan Uzuhiko ay limitless. So anong limitless nga ba yung tinutukoy dito ni Boruto? Pag-uusapan natin yan kaya wag kayong mag-alala basta nakasubscribe ka. Para successful nga daw na magamit ni Boruto ang Rasengan Uzuhiko, hindi nga pwedeng lumutang yung mga paa niya sa ere dahil mawawala nga yung connection niya sa chakra ng planetang Earth. Kaya kailangan niya dito si Sarada na magbigay nga sa kanya ng oras sa pamamagitan ng pagpaprotekta sa kanya. Tumulong nga rin dito si Konohamaru gamit yung kanyang Rasen Shohiki. Siguro nga guys ay medyo nagtataka na rin dito si Konohamaru sa tunay na pagkatao ni Boruto. Kasi bakit alam din ni Boruto ang Rasengan? At bakit may mga variations si Boruto na nalalaman tungkol dito sa Rasengan? Well, sobrang dami ko ng video ideas. Pwede na akong unahan sa paggawa ng video guys. Then balik tayo, dito na nga ay biglang nahuli si Sarada nitong si Hidari. Pero dito nga ay malupit yung ginawa ni Sarada at nakapag-counter-attack nga siya dito gamit ang the one and only Chidori Nagashi. OMG, paano nga ba ito natutunan ni Sarada? Ewan ko, gagawin ko ba ito ng video? Then inihagis nga dito ni Sarada si Hidari sa ere at dito na nga inirelease ni Boruto ang Rasengan Uzuhiko. Tumama nga ito directly sa katawan ni Hidari at sobrang lakas nga ng impact nito to the point na durog nga talaga yung katawan ni Hidari dito. Ang aftermath nga ay tanging ulo at isang braso na lang yung natira dito sa katawan ni Hidari sa sobrang lakas nga ng Rasengan Uzuhiko nitong si Boruto. At dito nga ay dumating si Kawaki, sobrang late na. Kumbaga kinies na lang talaga dito ni Kawaki itong si Hidari dito. Nilabitan na lang niya dito yung katawan ni Hidari na halos wala na. 1/4 na lang ng original. Then pinasabog nga ito ni Kawaki. At dito na nga mukhang tuluyang natalo si Hidari sa wakas. Pero tapos na ba talaga? Well, siguradong hindi pa. Yung durog-durog na parte nga ng katawan ni Hidari ay nagkumpol into a clump-shaped object na similar nga sa itsura ng Divine Fruit kung makikita nga natin. Pero may mga tusok-tusok nga ito at may pattern na parang rinigan sa ilalim. May idea nga ako guys kung ano ito at baka i-explain ko na lang sa mga susunod na videos. Base nga sa unofficial translation, tinatawag nga itong Soul Thorn or Thorn Spirit. At mukhang may malalim na kaalaman nga si Kashin Koji tungkol sa bagay na ito as it seems. At ito nga daw yung magiging solusyon sa kung paano nila maililigtas at maibabalik sa normal ang buhay ng tunay na Sasuke Uchiha mula sa pagiging puno. Pero dito nga ay bigla na lang tinamaan si Boruto sa gitna ng dibdib niya ng isang high-speed laser-like projectile. Ito nga guys ay laser beam na gawa nga sa Bijudama o sa ibang salita compressed version ng Bijudama or bullet version nito. Tumba nga dito si Boruto at mukhang may tinamaan nga siyang vital organs dito. Mamatay nga ba siya? Malamang hindi, bida yan eh. Pero dito nga ay nakawala yung Soul Thorn. Nagawa nga sa remains ni Hidari at na-recover nga ito ni Jura. At dito na nga idineklara ni Jura ang pinakamapanganib na threat sa buhay ni Boruto. Basahin na lang natin yan guys sa full chapter review. Abangan nyo na lang. Di ko na ipapakita para may pampabitin. Sobrang dami ko guys na iniskip ditong impormasyon sa chapter na ito kaya pasensya na. Sana maintindihan nyo. Ilang araw na lang naman ilalabas na rin yung full chapter kaya kita-kits na lang tayo until then. Bye bye, love you, peace.